Umabot sa mahigit 30 ang arestado sa pagsisimula ng Comelec gun ban. Kabilang ang isang opisyal ng gobyerno at isang sundalo. Yan at iba pang paghahanda ngayong unang Lunes ng election period sa pagtutok ni Sandra Aguinaldo. Sa unang araw ng pagpapatupad ng Comelec gun ban kahapon, 31 ang arestado sa mahigit 1,400 na checkpoint sa buong bansa. Sa ulat ng National Election Monitoring Action Center na nakabase sa Camp Crame, 26 dito ay sibilyan, 3 ang security guard, 1 ang appointed government official at 1 ang sundalo na nataong naka-off duty. 80 armas naman ang kumpiskado ng pulisya. Kaya paalala ng Comelec, ang pwede lang magdala ng baril habang election period ay yung may mga gun ban exemption at yung mga pinahihintulutan ng batas na magbitbit ng baril. Hanggang June 12 ito ipatutupad. Good faith is not a defense. Ibig sabihin, kaya si Hodang dala mo ang lisensya, kaya si Hodang meron ka namang permit to carry outside of residence, wala ka namang exemption sa Comelec, good faith is not a defense. Ang mga lalabag, maaring masampahan ng kasong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Maaari silang maharap sa kulong na 1 to 6 years at pwedeng hindi na sila mabigyan ng lisensya ng baril kailanman. Ang mga taga-gobyernong mahuhuli maaari ding maharap sa kasong administratibo. Pangako naman ng PNP, titiyakin nilang wasto ang pagpapatupad ng checkpoint. Maglalagay din daw sila ng mobile CCTV camera sa mga checkpoint. May mga nagtatanong, pwede po bang kuhanan ng mga nakasakay sa sasakyan yung habang po sila ini-inspeksyon? Wala naman pong problema po yun kung sa tingin nila ay mas magiging ligtas po sila sa pagdaan po doon ay naiintindihan naman po kasi gusto rin niya po nilang i-document yung pag sila naman po yung ini-inspect. At ang utos po ng ating Chief PNP ay dapat po ay meron po silang mga suot na body-worn cameras. Kaugnay pa rin sa eleksyon, ipinakita ng Comelec sa publiko ang final trusted build para sa automated counting machine at consolidated canvassing system. Ang trusted build ay yung pag-convert ng source code na ginawa ng mga programmer sa machine-readable code para daw itong matiyak na ligtas at hindi madadaya ang sistema. Matapos ito ay inilagay na ang USB sa envelope tsaka sinelyuhan at pinirmahan. Plano ng Comelec na ilagay ito sa Bangko Sentral ng Pilipinas para matiyak na hindi mapapasakamay ni numan. Officially na turnover na sa atin ngayon yung certificate, yung envelope na naglalaman ng pagpapatunay na yung CCS natin kasama ang ating ACM ay walang nakitang problema, defects or dagdag or whatever. Ibig sabihin, handang-handa na ang Comelec na gamitin ang ACM pati ang CCS consolidation para sa gagawin natin na mock election ngayon darating na Sabado. Matapos naman ang pag-anunsyo ni Narvacan Mayor Chavit Singson na umaatras na siya sa pagtakbong senador dahil sa kanyang kalusugan, sinabi ng Comelec na dapat personal na humarap sa Comelec si Singson para gawing formal ang kanyang pag-atras. Hindi na rin daw maaalis sa balota ang pangalan ni Singson dahil nagsimula na ang printing ng balota noong 6 ng Enero. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras.